Part 2. Naramdaman kong pagpunas ni Colton sa mga luha ko na kumakawala at dahan-dahan siya na yumakap sa akin. Hey, tama na. I promise you, I won't let anybody hurt you again. Hinding-hindi na mangyayaring mga nangyari kagabi. Anong nangyari kay Yul sa lalaki kagabi? Pahikbi na tanong ko. He's probably in the hospital right now. Pagkatapos nang natanggap niya na pambubugbog mula sa akin at sa mga kabarkada ng mga kaibigan ko. Swerte siya kung makakalabas siya agad ng ospital. Gago talagang Yulens na yun. Nakita kong pag-igting ng panga niya at pagpigil ng namumuo na galit. Ex-boyfriend ko siya. Bulong ko pa. Ayaw ko man sabihin sa kanyang naging koneksyon namin ni Yulens. Ay sa tingin ko na nararapat lamang na malaman niya kung sinong hayop na lalaki na yun sa buhay ko. I know. Mabilis na tugon naman niya. Nanlaking mga mata ko sa sinabi niya. Alam niya na naging nobyo ko si Yulens? Nakikita ko siya sa kumpanya pag sinusundo ka o pinupuntahan ka niya. At hindi mo kailangan na magpaliwanag sa akin sa naging relasyon niyo. Nakaraan na yon. At simula ngayon sisiguraduhin ko na hindi na siya makakalapit pa sa'yo. Kung ano man ang namagitan sa inyo, ay sa nakaraan na yon at mananatili na lamang sa nakaraan. Salamat ulit, Colton. Okay na, Atasha. Hindi mo kailangan na magpasalamat ng paulit-ulit. Gusto ko na protektahan ka. Pinareport ko na rin kay Miguel si Yulens. At humihingi na rin siya ng retraining order laban sa ex mo. Muli ako na natulala sa mga pinagsasabi niya. Teka, sino raw? Miguel? Si Sir Miguel? Bakit naman nakasama pati si Sir Miguel dito? Miguel? Si Sir Miguel? Tumango naman siya bilang pagtugon sa tanong ko. Yeah, kasama ko siya kagabi. Kaming nakakita sa'yo, magkaibigan talaga kami ni Miguel. By the way, nakablotter na rin si Yulens sa naging pagtatangka niya sa'yo. Hindi ako agad nakasagot sa mga tinuran niya. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ako makapalag sa mga sinasabi niya. Kahit na ang ayaw ko sa lahat ay ang pinangungunahan ako. Pero pagdating kay Colton, bakit nagiging ayos lang sa akin kahit saklawan niya ang mga desisyon ko? Baliw ka na yata talaga, Atasha. Pinapaayos ko na rin sa mga abogado kong mga kaso na isasampalaban sa kanya. Hindi agad rumihistro sa utak kong mga hakbang na dinasisyonan niya tungkol sa buhay ko. May ilang minuto pa bago ako nagkaroon ng realisasyon sa sinabi niya na abogado. At nang mapagtanto kong ibig sabihin nun, ay nun lamang ako nakapagsalita. Abogado? Hindi na kailangan, Colton. Ayoko nang palakihin pa ang issue na to. Tama na sa akin na malaman na naipaghiganti mo ko. Hindi na kailangan pa na humantong sa mga kaso-kaso na yan. Ang sa totoo ay nag-aalala ako na pag lumabas at maibalita ang kaso kay Yulens, ay lumabas din ang aking sikreto. Hindi maaari. Mayaman ang pamilya ni na Yulens at kung matutuloy ang kaso ay hindi malayo na pati ang pagkatao ko'y maungkat. Atasha, please Colton, ayoko nang lumala pa tong problema na to. Gusto ko nang kalimutan si Yulens at lahat ng tungkol sa kanya. Tama na, okay na sa akin na malaman na nakaligtas ako sa kasamaan niya. Kaya please Colton, nakikiusap ako. Muli na naman na gustong pumatak ng mga luha ko. Ang isipin palang na labanan ng pamilya ni Yulens ay natatakot na ako. Lalo ng kanyang ina na noon pa lamang ay hindi na ako tanggap. Madali para sa kanila na baligtarin ako. At sabihin na ginagawan ko lamang sila ng kwento ngayon. Masyado pa naman na mataas ang tingin ng ina ni Yulens sa kanilang mga sarili. Iiyak ka na naman. Okay na. Hindi na. Wala ng kaso at wala ng pulis. But the blotter will stay. Para yun sa kaligtasan mo. Please stop crying. Don't you ever cry again. Ayoko nang nakikita ka na lumuluha. Muli ako na nilapitan ni Colton at hinimas ng marahan sa ulo. At saka siya yumuko at yumakap sa akin. I'll always keep you safe, Atasha. Mahigit isang buwan matapos ang insidente ng pagtatangka sa akin ni Yulens, ay laking pasasalamat ko na kahit anino niya ay hindi ko na nakikita. Sana nga'y tuluyan na siya na magtanda at mahimasmasan sa mga ginawa niya sa akin. Naging mas malapit din kami ni Colton sa isa't isa at hindi ko maikakaila na may kung ano na iba ko na nararamdaman para sa kanya. Kahit na madalas ang pagpapalipad hangin niya sa intensyon niya sa akin, ay hindi ko naman yun gaano na pinagtutuunan ng pansin sa ngayon.
Masyado pa na maaga para sabihin kung anong kahihinatnan namin. Basta sa ngayon ay magkaibigan kami at mas kinikilala pa namin ang isa't isa. Magkaibigan man kami sa labas, pero pagdating sa loob ng opisina ay parang hindi kami magkakilala. Ito lamang ang tangi na hiling ko sa kanya nang pumayag ako na maging kaibigan siya. Ayoko nang dagdagan pang problema at issue sa buhay ko. Si Yolens pa nga lang ay katakot-takot na chismis ng sinuong ko, lalo na siguro kung maging malapit pa ako kay Colton kapag nasa opisina kami. Atasha, are you listening? Napalingon ako sa boses na nagsalita. Nawala na naman ako sa wisyo kung kaya't kung saan-saan na naman nakarating ang aking diwa. Tumaas lang ang kilay ko sa kanya tanda ng pagtatanong kung ano bang nais niya na sabihin. Bumuntong hininga naman siya, tsaka muli na nagsalita. Ang sabi ko, I'll be going on a business trip. Biglaan ito kaya bukas agad ang alis ko. Mga 5 araw hanggang 1 linggo siguro ako na mawawala. Agad naman ako na nakaramdam ng lungkot sa tinura niya. Nasanay na rin siguro ako na madalas siya na nakakasama kung kaya't ang isipin na aalis siya ng ilang araw ay nagbibigay sa akin ng kakaiba na lungkot. Hey, what's wrong? Umiling na lamang ako at muli na itinuon ang mga mata ko sa pagkain sa harapan ko. Tumayo naman siya sa kinauupuan niya at lumapit sa may tabi ko. Mamimiss mo ko, no? Kahit nahihiyaman ay tumango ako bilang sagot sa tanong niya. Lumapad naman ang ngiti sa labi niya sa naging tugon ko. Don't worry, love. Saglit lang yun at tatawagan kita parate. Sinabihan ko rin si Miguel na bantayan ka habang wala ako para sigurado na hindi ka guguluhin ng ex mo. Huwag mo na nga naabalahin pa si Sir Miguel. Nakakahiya. Boss ko kaya yon tapos pababantayan mo ko? Boss mo nga siya, pero ako ang boss niya. Pagbibiro pa niya sa akin. Tumunog ang cellphone niya kung kaya't nagpaalam siya upang sagutin yon. It's Dad. I have to take this call for a while. Tumayo siya at nagdiretso palabas ng restaurant para sagutin ang tawag. Nakatanaw ako sa nilabasan ni Colton at iniisip kong paano ako naging swerte na maging kaibigan ng isang kagaya niya. What a gold digger! Hindi ka pa nakontento sa nahuthot mo sa anak ko. Ngayon iba naman ang tinatarget mo. Walanti ka talaga na babae ka? Nagulat ako sa pigil na galit na salita na yun ng isang babae. Kahit hindi ako lumingon ay kilalang kilala ko ang boses na yun. Do you really think na makakabingwit ka ng mayaman? Mahiya ka sa balat mo. Babaeng malandi. Hindi ako makakapayag na makapasok ang isang kagaya mo sa pamilya ko. Pilit ko na pinatatatag ang sarili ko. Hindi ako maaari na maging talunan sa harapan niya. Noon ay pinabayaan ko na naalipustahin niya ako. Pero ngayon ay hindi na. Tapos ng mga panahon na magpapaapi ako sa kanya. Mrs. Villagomesa, tapos na kami ng anak mo. Wala ka nang dapat pa na ikagalit sa akin. Nakipaghiwalay na si Yolen sa akin at tinanggap ko na yun. Malaya na kami sa isa't isa. Ang kapal ng mukha mo? Alam mo ba ang nangyari sa anak ko dahil sa kalandian mo? Nabugbog siya dahil sa pangaakit mo sa kanya. Sa tingin mo'y papayag ako na ganun na lamang ang kahinatnan ng anak ko? Nanggigigil na turan pa niya sa akin sa mahina na boses. Malamang ay ayaw niya rin na maiskandalo. Kaya kahit galit na siya ay pigil na pigil ito. Ang anak mo ang may atraso sa akin dahil pinagtangkaan niya ako. Pasalamat siya at ayoko ng gulo. Dahil kung hindi sisiguraduhin ko na sa kulungan pupulutin niyang anak mo na manyakis. Lumapit siya sa akin at mariin na hinigpitan ng braso ko. Halos bumaon ang kanyang kuko sa akin sa higpit ng pagkakakapit niya. Hindi ka nakapasa sa anak ko. What makes you think na papayag ako na kay Colton ka mapunta? Naguluhan ako sa sinabi niya. Anong kinalaman ni Colton dito? Sisiguraduhin ko na wala kina Yolens o Colton ka babagsak. Ang isang dukha na tulad mo ay hindi nababagay sa mga alta sosyedad na gaya namin. Ang isang kaladkari na kagaya mo ay sa putikan nararapat. Kaya tigilan mo ang pagpapantasya mo sa mga lalaking mayayaman. Marahas ko na pinawi ang braso ko sa pagkakahawak niya. Mrs. Tita, anong ginagawa mo? Nagulat ako sa boses na yun ni Colton. Nang harapin ko ay malapit na siya sa likuran ni Ofelia Villagomesa, ang nanay ni Yolens. Halata ang gulat niya kay Colton. Napatingin ako sa kanya nang ngitian niya si Colton habang salubong ang kilay ni Colton sa kanya.
Teka, tita, kilala niya ang nanay ni Yulens? Magkamag-anak ba sila? Colton, narito ka pala. I didn't know na kilala mo ang manggagamit na ex-girlfriend ni Yulens. Nakangisi pa siya habang si Colton ay lalo na dumilim ang tingin. You may leave, tita. Don't make a scene here. You're not invited to this dinner. Galit pa na wika ni Colton. Oh, I don't have plans of joining you. Gusto ko lang sabihin sa babae na ito ang nangyari sa anak ko sa kagagawan niya. And don't worry, Colton. Celsius will definitely hear about what you did. At hindi siya matutuwa na malaman na sinaktan mo ang kapatid mo dahil sa babae na to. May panguuyam pa niya na sagot kay Colton habang nakatitig pa rin sa akin. Hindi ko kapatid si Yulens. Maaari na kasal kayo ng tatay ko pero hindi ko kapatid ang animal na anak mo. Pinakargo mo lang sa ama kong bastardo mo na anak. Kaya makakaalis ka na, tita. Have some decency and respect. O baka hindi mo alam ang ibig sabihin ng breeding. Halata ang galit sa mga mata ng babae sa mga sinabi ni Colton pero wala rin siya na nagawa at padabog na lamang na umalis. Pagkaalis niya ay muli na umupo si Colton sa tabi ko. I'm sorry, Atasha. Hindi ko sinabi sa'yo na kilala ko si Yulens. Si Ophelia ay pangalawang asawa ng daddy ko at anak ni si Yulens sa ibang lalaki. Muli na gumuho ang mundo ko sa narinig ko. Bakit kailangan siya na maging konektado kay Yulens? Bakit kailangan na sa mag-ina pa na yun? Nagkamali ka na naman, Atasha. Hindi ka swerte at minalas ka na naman. May balat ihata ako at lahat ng kamalasan ay sinalo ko na. Iisa lang ang tumatakbo sa isip ko ngayon. Kahit ano pang nararamdaman ko para kay Colton, ay dapat ko na itong kalimutan. Dapat ko na ito natikisin. Hindi pwede na may ugnayan pa sa akin na mag-ina na Yulens at Ophelia Villagomesa. Hi, Atasha. I miss you. Kamusta ka? Sabi ni Miguel, nag-file ka raw ng sick leave. May sakit ka ba? Itong nag-aalala na bungad ni Colton sa akin sa video call isang araw matapos ang pag-alis niya. Halata na hindi siya mapakali sa nalaman na masama ang pakiramdam ko. Ayos lang ako, Colton. Medyo nahilo lang ako kanina, baka dahil sa puyat. Bigla talaga na sumama ang pakiramdam ko kanina sa paggising ko. Malamang dahil sa pagod at puyat nitong mga nakaraan na araw, dahil sa malaking proyekto na hinahabol namin nila Vincent. Are you sure? Nag-aalala ako sa'yo. Alam ko na mag-isa ka lang dyan sa apartment mo. Kaya sinabihan ko si Kay na puntahan ka at samahan ka sa doktor para makapagpatingin. May meeting kasi si Miguel kaya hindi ka mapupuntahan ngayon. Si Kay ay isa pa na matalik na kaibigan ni Colton bukod kay Miguel. Nakilala ko rin siya na minsan sa pagyaya sa akin ni Colton na mag-dinner kasama ang mga malapit na kaibigan niya. I'm okay, Colton. Sige na at magpapahinga muna ako. Pagpapaalam ko sa kanya. Okay, Tash. Take care and I miss you. Huling pagpapaalam pa niya, tsaka pinuto lang tawag. Nais ko na talaga na iwasan si Colton, lalo na't nalaman ko na konektado siya kina Yulens at Ophelia Villagomesa. Nag-iisip na rin ako ng paraan upang unti-unti na magawa ito. Dahil ayoko na mas lalo na gawing komplikado ang buhay ko. Napatakbo ako papunta sa banyo nang maramdaman na masusuka ako. Ano bang nangyayari sa akin? Baka dapat ay magpatingin na nga ako sa doktor talaga. Ano ba tong pakiramdam na to na hilong-hilot na susuka ako na hindi ko maintindihan? Pagkalabas ko ng banyo ay hinang-hina ako na lumakad papunta sa kama nang madaanan ng paningin ko ang aking kalendaryo sa lamesa. Meron itong mga marka ng aking mga huling buwan na nadalaw. Nanlaki ang mga mata ko nang mapansin ko na wala pa ako na namamarkahan sa buwan na to. Teka, parang matagal nang huling beses ko na magkaroon na. Huwag mong sabihin. Hindi ko magawa na ituloy ang iniisip ko na yon. Dali-dali ko na tiningnan ng kalendaryo at chinek ang mga marka na ginawan ko roon. At tama nga ako. Mahigit 1 buwan na ako na delayed. Bigla ang naging pagdagundong ng puso ko. Sobrang lakas ng tibok na halos mauubusan na ako ng hininga. Nanlamig ang buong katawan ko sa posibilidad na maaari na nagbunga ang gabi na may namagitan sa amin ni Colton. Dali-dali ako na nagbihis at nagpansya na pumunta sa butika upang makabili ng pregnancy test. Kailangan ko na alamin ang katotohanan na to. Kaya't kahit hilong-hilo'y pinaglabanan ko ang aking nararamdaman. Pagbalik ko sa apartment ay hindi ako mapakali.
Samot-sari na emosyon ang meron ako ngayon. Sa nanginginig na mga kamay, sinunod ko ang instruction sa pakete. Habang naghihintay sa resulta ay palakad-lakad ako sa kwarto. Ang dami nang gumugulo sa isipan ko. Matapos ang ilang minuto, dahan-dahan ko na inabot ang test. At nang tingnan ko ang resulta ay halos panawan ako ng ulirat. 2 guhit. Positibo. Buntis ako. Buntis ako kay Colton Mijares. Naistatwa ako ng ilang minuto habang hawak ang resulta ng pregnancy test. Anong gagawin ko? Hindi dapat nagbunga ang gabi na yon. Kaya ko ba to? Paano? Sarili ko nga hindi ko alam paano bubuhayin. Idagdag mo pang isa pa na buhay na nabubuo ngayon sa sinapupunan ko. Bigla ako na napahawak sa tiyan ko. Ang isipin na may buhay sa loob nito ay nakapagbigay sa akin ng iba't ibang emosyon. Pero isa lang ang alam ko na nararapat na gawin. Hindi dapat madamay ang magiging anak ko sa kaguluhan namin ng pamilya ni Yolens. Naputol ang pag-iisip ko sa muli na pagtunog ng cellphone ko. Napatingin ako rito at nang makita ko na si Colton ang tumatawag, ay lalo ako nakinabahan. Hindi maaari na malaman ni Colton na buntis ako dahil lalo nang na magkakagulo. At pag nangyari yon, maaari na madamay ang magiging anak ko. Isa lamang ang naiisip ko na paraan sa ngayon, ang lumayo at muli na harapin ang buhay na tinakasan ko. Ito na marahil ang panahon na kailangan ko nang tanggapin kung sino ako. Hindi para sa sarili ko, kung hindi para sa bagong buhay na bubuuin ko. Sa bagong buhay na aayusin ko malayo sa magulo na pamilya ni Colton. Isang pagpapasyang nabuo sa aking isipan. Dali-dali ko na inayos ang mga damit at konting gamit na dadalhin ko. Hindi ako maaari na abutan ni Kane rito, kung hindi na ako makakatakas. Ngayon ang tamang oras at panahon upang lumayo kay Colton Mijares. Pagkaalis ng apartment ay nag-check-in ako sa isang mumurahin na hotel. Hindi dapat malaman ni Colton kung nasan ako. Hindi ko rin sinabihan sina Samantha at Aisel. Dahil alam ko na sa kanila ako unang hahanapin ni Colton. Ayoko sana na magsekreto sa kanila dahil sila lamang ang naging tangi na pamilya ko rito. Pero wala akong magagawa. Ito lamang ang paraan. Gulong-gulo ako ngayon. Hindi ko alam kung paano haharapin ito na mag-isa. Ang magbuntis na malayo kay Colton. Aaminin ko na lalo ako na naguluhan sa nararamdaman ko para sa kanya. Oo, tama na sabihin na meron ako na namumuong espesyal na pagtingin sa kanya. Gustuhin ko mang iwasan na hindi ko magawa. Lalo na at siya lamang ang nag-iisa na lalaki na nagbigay sa akin ng totoo na pagpapahalaga, maliban kay Akiro. Ngunit ang lahat ng ito'y napalitan ng takot at pangamba dahil sa nalaman ko na stepmother niya si Ofelia Villagomesa. Ang babae na kinamumuhian ko dahil sa labis-labis na pagpapahirap at panghahamak sa akin. Kung naiba lang sanang sitwasyon namin, baka maaari pa na mabigyan kami ng pagkakataon ni Colton. Kung hindi lamang sana siya konektado sa mga Villagomesa, baka pwede pa. Ngunit sa ngayon ay mas matimbang sa akin ang kagustuhan na ilayo ang anak ko sa gulo na pinasok ko. Kinuha ko ang cellphone ko at matama na tinitigan ang pangalan na nakasave rito. Ang nag-iisa na pangalan buhat sa aking nakaraan na tanging tinatawagan ko kapag hindi ko na kaya. Si Aki, ang tao na lubos na nakakakilala at nakakaintindi sa pinagdaraanan ko. Ang tao na kayang itaya ang lahat para sa akin at alam ko na gaya ng dati, siya lamang ang makakatulong sa akin. Denial kong numero niya. Sa unang pag-ring pa lamang nito'y dumagungdong na ang puso ko. Hindi ko alam kung paano ipaliliwanag sa kanyang sitwasyon ko. Sa ika-5 ring ay hindi pa rin niya ako sinasagot, kaya pipindutin ko na sana ito para putulin ang tawag, nang bigla naman siya na sumagot. Atasha? Aniya sa kabilang linya. Aki? Mahina ako na tanong. What's wrong? Nag-aalala na balik tanong niya sa akin. Sa sobrang lakas ng tibok ng puso ko'y halos hindi ko na marinig ang boses ni Aki. Atasha, what's happening? Akiro, please, help me. Sagot ko sa kanya sa garalgal na boses. Pilit ko na pinaglalabanan ng takot ko upang hindi niya mahalata ang mga emosyon ko. What happened? Halata ang pag-aalala sa tono ng boses niya. Aki, I'm pregnant. Ito ang mga huling salita na nabigkas ko sa kanya bago tuluyan na lumandas ang mga luha sa mata ko. What? Pasigaw na sagot naman niya sa akin.
Isang araw matapos ang pag-uusap namin ni Akiro, ay narito ako ngayon sa airport. Pinapunta niya ako rito at sinabi na kailangan ko nang umuwi at alam ko na wala nang iba pa na paraan. Ito na talagang nararapat. Ang iwan kong magulo na mundo na sinimulan ko rito. Pilit ko man inayos ang buhay ko. Sa huli, talunan pa rin ako. Hindi ko na nga ito nagawa na ayusin ay dinagdagan ko pang problema at komplikado na sitwasyon na meron ako.